Magandang araw po. Ito po si Danilo Dizon sa programang Opinyon dito sa Danilo Dizon TV. Palakpakan. Magandang araw po sa inyong lahat. Happy New Year po. Ito po si Danilo Dizon, ang host ng programang Opinyon dito sa Danilo Dizon TV. Palakpakan. Ang aking pong topic ngayon ay tungkol dun sa nababalita na meron daw isasagawang malaking rally ang INC sa Quirino Grandstand, Luneta na po. Hindi naman masama yung magkaroon ng isang malaking rally ang isang religious sector, dahil malaya pong bansa ito, demokrasya, lalo na meron silang permit. Ang duda ko po dyan, no? Kasi maraming nag-iisip kung ano kaya ang pakay ng malaking rally. Meron nag-iisip na ng negative at laban sa gobyerno. Pero sa akin po, hindi po siguro nila gagawin yun. Kasi kung gusto nilang mag-resign ng ating Pangulo, ang tama pong lugar yung EDSA people, ang tawag doon, EDSA. Kasi sa mga nagdaang panahon, pag sa EDSA ginagawa yung pagtitipon, malaking pagtitipon, ay pagpaparesign sa isang Pangulo. Umabot pa nga na pumupunta ng Malacanang yung mga, pag nakaipon ng maraming tao, lumulusob sa Malacanang. Nangyari po yan panahon ni ERAP. So, ganyan din yung nung gusto nilang paalisin na si dating Presidente Marcos. So, dahil Luneta po yan, malamang hindi po ganon yung magpa-resign ng Pangulo. Ang akin pong iniisip ay ito ay suporta kay VP Sara. Kasi po, tumakbo na po yung impeachment, wala na pwedeng pumigil dyan, dahil mandato po ng Kongreso kung mayroong reklamo o complaint. At meron nga, di umano, may 3 na at madadagdagan pa ng pang-4. Isasampang impeachment complaint. So, pag tumakbo na po yan, wala na po pwedeng pumigil dyan. Hindi po yan pwedeng pigilan ng
ating Pangulo at ng isang malaking sekta ng simbahan o anumang grupo. Dahil mandato po nila yon na mandato po ng Kongreso na aksyonan yung impeachment complaint. Dahil kung di nila aksyonan yan, sila ay lalabag sa sinumpaan nila bilang mamabatas, hindi lang gumawa ng batas, kundi aksyonan yung impeachment complaint. So, kumbaga, yan po yung pangalawang obligasyon nila. So, meron na po na isamba at yan ay malamang binubusisi na yan. Meron dyan siguro mga complaint na halos pareho lang, maaaring pag-isahin nila yung reklamo. At pag pumasa yan sa secretary ng House, nakita nila may sufficient informed, tapos status sufficient in substance, dadalhin na po yan sa speaker para pirman yata yun, pagkalam ko. At yan ay dadalhin sa Committee on Justice, parang ganon. At pagkatapos nun ay babalik ulit yata sa Speaker of the House para pirmahan, at yung complaint ay dadalhin na sa Senado para sa isang trial. So yung Senado na isa rin sa trabaho nila, karagdagang trabaho nila ay tungkol sa trial. So yung Senado ay temporarily aakto sila bilang impeachment trial court, no? Hindi po ako nagmamagaling, yun po yung nadidinig ko. So hindi ko alam kung ilang sasagawang dinig o hearing, pero akala ko po dyan, sabi ng mga nakakaalam sa impeachment trial court, yan po ay political, hindi po yan regular court na, kasi sa regular court ang mga justices o judge ay mga pumasa sa bar exam, so nakakaintindi sila ng batas. Kaso hindi ganun hindi naman yan regular court. So wala silang librong pagbabatayan, hindi kagaya sa regular court, mayroong mga libro ng batas, yung mga pinag-aralan ng mga estudyante hanggang sa naging abogado sila. May mga libro kung anong mga violations ng isang tao, kung anong parusa doon sa isang tao na nakagawa ng mga kamalian o krimen, etc. So yung pong Senado, iba naman, sila ay magiging parang justices din, kasi korte, isasalang po nila yung mga inireklamo, si
Siyempre, isusupuin na siguro si Bibi Sara para dumalo ng pagdinig. Kagaya nung nangyari noon kay ah, Chief Justice Corona. At yun po ang impeachment trial proceedings ay nakamasid po ang Chief Justice ng Supreme Court. Siguro para maging orderly ang proceedings, siya yung gagabay lang, yung nag-observe lang. At kung may tatanong sa kanya, siguro a-assist siya, kumbaga a-assist lang. Pero talagang hindi naman yan boboto yung Chief Justice. Nag-observe lang. Tapos ang bobotohan dyan, botohan din po yan parang kaya lang ang mga magbobotohan ay elected, hindi sila mga appointed, elected po sila, hindi kagaya ng mga kagaya sa Supreme Court, mga appointed yun presidente. Sa Kongreso elected sila so kaya nga tinawag na political kasi mga politiko, mga hinelal ng taong bayan. So lumalabas na ang mga politiko ay hahatol ayon sa kanilang sariling pananaw, parang pananaw lang hindi tinitignan yung nagawang kasalanan o kamalian ng isang opisyal ng gobyerno o ng pamahalaan. Meron ngang mga nagsasabi, mga abogado, na pag nakakuha daw si Bibi Sara ng kakampi na 8 lang, absuelto na siya. So ano yun? Bakit pa sila maghihiring kung gano'n lang pala mangyayari? Botohan, kampihan, tapos pwede palang ma-absuelto kahit na yung tao, yung akusado ay nag-violate sa kanilang tungkulin. Hindi sila naging matapat sa kanilang tungkulin, sila ay abusado, sila ay nananakot, babanta, sila ay nagmumura, tapos wala palang bigat yun. Kung pagdating sa botohan, may mga senador na ang magiging boto nila ay not guilty. Ano yun? Di kapag nangyari po yun, 8 lang daw po yun Kung makakuha siya ng 8, absuelto na. Parang katawa-tawa. Gusto natin magtanggal ng mga abusadong mga general na mga lingkod ng bayan, patatawarin natin. Pwede pala magpatawad. Kasi wala yung pagmumure, wala yung pagbabantay. Kasi pagka bumoto silang not guilty, parang nagpatawad lang din sila sa ginawa ng kamalian.
So yun po ang pagkakaiba no, sa regular court. So ito ay nangangailangan na ng kakampi yung akusado, yung dinireklamo. Kailangan 8 lang. Actually ito na siya. So tapos ang boxing. Nag-ubos lang ng oras. Tama yung sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung nagkataon ay inabala lang natin Kongreso sa walang pupuntahan na impeachment. Mapupunta lang pala sa wala. Pag nagkataon, tama ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na huwag ituloy. Yun po yung opinion noon ng Pangulo na sinabi niya unimportant yung impeachment. Kaso nung may sampa na yung reklamo, tumahimik na siya kasi hindi siya pwedeng makialam sa trabaho ng Kamara. Kasi may sila separation of power, kumbaga equal co-equal sila, walang pakialaman. So nananahimik po yung Pangulo ngayon, hindi na siya nagbibigyan ng opinion mula nang meron magsampa ng complaint kasi parang lalabas kasi pakikialam na yun kung mag-opinion pa siya. So kumbaga ang pagkangkaso ay tumatakbo na, hindi na pinag-uusapan yung merito. Kumbaga kaso na kasi yun, kaso. So ganun din yung magrarally sakali para pigilan, hindi rin pwede yun kasi obstruction na po yun. Parang yung nangyari sa KOJC sa Davao noon, pumasok yung mga polis sa compound ng KOJC, Kingdom of Jesus Christ. Yung mga humaharang doon, kinasuhan ng obstruction. So ganyan din yan. So wala rin pwedeng mag-rally against sa impeachment. Wala. Obstruction po yun. So malamang yung pong iniisip ng iba na ano kaya yung sasagawang rally sa Luneta. Ang aking pong iniisip dyan ay mambraso. Mambraso sila o humingi ng tulong sa mga senador, lalo na mag-i-election po, no? Alalahanin po natin na balita na noon pa na ang Iglesia ni Cristo ay nilalapitan ng mga politiko, humihingi ng basbas dahil ang Iglesia ni Cristo po ay di umano sila ay nilalapitan dahil meron kasing salita yung pamunuan pagka nagsalita sa mga miyembro sumusunod, so pwedeng makapagpanalo ng mga politician, ng mga kandidato. So malamang alam niyo na kung ano ang ibig ko sabihin. So pwede nilang takutin dahil magkakaroon ng election itong May na to, na sige kayo pag bumoto kayo ng guilty si VP Sara, hindi namin kayo susuportahan. Pwedeng ganun po yun. Yun po yung malamang na agenda ng malaking rally. Yung parang
manawagan sa mga senador, lalo na yung mga dati nilang natulungan, na huwag naman kayong bumoto ng laban kay BP Sara na siya ay matanggal. Kasi po yung impeachment, ano po yan, pag nadala ka dyan sa impeachment, hindi ibig sabihin automatic tanggal ka na, hindi. Alam ba, si BP Sara sasabihin nyo na impeach, hindi ibig sabihin na impeach na tanggal, wala na. Kumbaga nasa hearing, naka-akusado pero wala pang hatol. So hindi mo masasabi na pag hinatulan siya ng guilty na impeach siya, hindi po, kasi tapos na yung impeachment proceedings. Ibig sabihin, ang magiging balita, nahatulan sa pamamagitan ng majority votes o gano'n, yung required votes, yung boto. Malamang marami ang bumoto ng guilty. So yun na, tanggal siya sa pwesto. Para hindi siya matanggal sa pwesto, kailangan yan ni BP Sara na 8 kakampi. Pag nakakuha siya ng 8 senador na kakampi, absuelto na po siya. Hindi po siya matatanggal sa kanyang posisyon as Vice President. Yun po, ganun po yun. So, hindi po ako nagmamagaling. Yun po ay nadidinig natin sa naisip ko lang. Maaaring naisip na rin ng iba. Wala pa ako nadidinig na ganyan sa mga ibang abogado, mga politiko. Naisip ko lang po yun. So, abangan po natin, no? Medyo matagal pa yan. Baka nga daw umabot pa ng ano yan yung pong yun daw hearing, baka i-delay nila yan para hindi sila maakusahan ng INC. Hindi sila, para hindi mabawasan yung boto nila, lalo na yung mga tatakbo ulit, yung mga relic. Pwede sila mag-usap-usap na palampasin natin yung election muna, huwag muna tayo magbotohan. Pwede yun play safe. Saka na natin ituloy yan after election. Pwede yun kasi hanggang June 30 pa naman yung mga 23 na members na Senado. Sa katapusan pa naman ng June 30 sila So, after election, pwede nilang ituloy. So, play safe na sila. Hindi pa sila bumaboto hindi, tapos na yung election Di, sa kanila ngayon, ituloy. Kumbaga, nagamit na nila yung Iglesia ni Cristo na iboto na sila. Kahit na bumoto na sila ngayon ng guilty, wala nang habol yung Iglesia ni Cristo. Kung natulungan nila yung isang politiko, yun lang, makalalabas na walang utang na loob, tinulungan na, bumoto pa rin lang guilty. So akin lang po yan na kumbaga advanced thinking tayo na ganun, baka ganun nga mangyari. Hindi ko sinasabi na sure ako, pero naisip ko lang po yun. Pero kayo, may sarili naman po kayong opinion. Pwede po kayo maglagay ng inyong sariling puro-puro opinion, komento dyan sa comment section sa baba.
ah, ng aking vlog. So hanggang dito na lang muna po. Pakisuporta na lang po yung aking YouTube channel, Danilo Dizon TV. Pakipindot lang yung kamay sa baba, yung naka-thumbs up, at pakipindot na rin po yung larawan ko, yung picture sa baba rin, at lalabas yung aking profile, nakalagay doon subscribe. Yung pong subscribe, makikita nyo walang D sa dulo, kumbaga future tense pa yun. Pag pinindot nyo po yun, magkakaroon na ng D, past tense na. Kaya ibig sabihin pasok na kayo, naidagdag na kayo sa mga sa aking mga subscribers. Maraming salamat na lang po sa kung inyo pong gagawin yun, mga suporta. At muli, ito po si Danilo Dizon, ang host ng programang Opinion dito sa Danilo Dizon TV. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless po. Yeah. Kahit barangay chairman lang, hindi na siya pwedeng tumakbo. So ang pwede lang gawin naman ay BP Sara, para playship din siya, pwede naman siya tumakbo sa 2020, mag-resign siya. Ganun lang yun. At kung di man siya ma-impeach, sana magpakbait naman siya. Hintayin na lang yun yung 2028. Yun po ang aking akin lang naisip. Kayo po, meron naman kayo sariling observation. Magbigay din po kayo ng komentaryo sa baba, dyan sa comment section sa baba ng YouTube, ng video na to, Danilo Dizon TV. So hanggang dyan na lang muna po. Tulungan niyo po ako na mapalaki ko yung subscribers ko. Pakipindot lang po yung symbol ng kamay dyan, naka-thumbs up, pakiclick po, tapos pindutin niyo yung litrato ko na naka-bilog. Pag binindot nyo po yun, lalabas yung profile ko, nandun yung subscribe. Pag pinindot nyo yung subscribe, kasi wala po yan di sa dulo, pag pinindot niya magkakaroon na hindi, magiging past tense na. So nakatulong po kayo sa akin. Maraming salamat na lang po. Kung sakaling meron kayong magtitiwala sa akin o paniniwala sa aking pagbablog, at kung meron po akong kukulang, kayo na pong humingi ako ng pasensya. So hanggang dito na lang po. Magandang araw, maraming salamat. Mabuhay ang Pilipinas. God bless.